Ilan pang personalidad ang ipinatatawag ng House Justice Committee para sa pagdinig dito sa impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte. May ulat on the spot si Tina Panganiban Perez. Tina? Kung pinasabina ng House Committee on Justice ang isang state auditor ng Commission on Audit at ang commissioner ng Bureau of Internal Revenue para sa hearing ng komite sa April 14 kaugnay ng impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte. Sa subpoena ad testificandum et lucis tecum na ipinadala kay COA State Auditor 5, Attorney Gloria Camora, pinasusumite rin ang mga dokumentong isinumite sa COA ng Office of the Vice President at Department of Education kaugnay ng paggamit ng confidential funds. Kasama rito ang mga check at voucher transaction mula December 22 o 2022 hanggang July 2023, liquidation reports at sworn certification ng mga kaukulang opisyal. Magugunit ang kasama sa mga naungkat na dokumento ng Kamara noong 19th Congress kaugnay sa confidential funds ang mga acknowledgement receipt na pinirmahan ng mga individual na walang birth, marriage o death certificate gaya ni na Mary Grace Piatos, Milky Secuya at Kokoy Villamin. Sa subpoena ad testificandum et lucis tecum naman na ipinadala kay BIR Commissioner Attorney Charlito Martin Mendoza, pinasusumite rin sa kanya mga tax records ni VP Duterte, kanyang asawang si Attorney Manasseh Carpio, at iba't ibang negosyo. Kabilang dito ang annual income tax returns ni VP Duterte at ni Carpio mula 2007 hanggang 2025. Kabilang sa iba pang pinadala ng subpoena ng komite para humarap sa April 14 hearing ay sina Ombudsman Jesus Crispin Remulla para sa mga SAL ng BICE, Ramil Madriaga na nagpakilalang dating aide at bagman ng BICE para sa kanyang affidavit at si Attorney Cynthia Viñas Pantonal na nagnotaryo ng affidavit ni Madriaga. Tony? Maraming salamat, Tina Panganiban Perez.